Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ang dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, kinumpirma na mismo ng International Criminal Court o ICC ang pag-issue nito ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin ang issue ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, in-issue mismo ng Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant noong November 6, 2025 na sinelyuhan bilang confidential kaya hindi ito agad na isapubliko. Ngunit nagkaroon ng reclassification sa nasabing arrest warrant kung saan tuluyan na itong isinapubliko ng ICC. In-issue ang arrest warrant kasunod ng kasong Crimes Against Humanity sa ilalim ng kasong murder bunsod ng direktang pagkakaugnay ng senador sa madugong war on drugs. The judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Ang naging pahayag ni ICC spokesperson Orian Mailet. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagkasundo sina National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna aarestuhin ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagpapairal ng protective custody ng Senado sa naturang senador. Ani Matibag, iginagalang ng NBI ang co-equal powers ng Senado kaya naman hindi na nila inaresto pa si Senador de la Rosa. Pero hiling lamang ng NBI na sana ay maging available ang senador sa mga investigasyon ng NBI kung kinakailangan. Samantala, ang mga NBI agent naman na unang pinakontempt ng Senado ay in contempt pa rin pero ang kustodiya ay mapupunta na sa NBI. Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we will respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung invitation and all. So the Senate will be ready to present Senator. NBI Director Melvin Matibag.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ang gobyerno ng Pilipinas ang magpapairal ng anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres, hindi dapat ang International Criminal Police Organization o Interpol ang magpapairal ng nasabing warrant. Wala ring nakikitang mali ang abogado sa sikretong pag-issue ng ICC ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang talagang magpapa-implement po nito sa Pilipinas ay yung gobyerno po mismo natin. Hindi po Interpol. Samantala, inaasahan ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na hindi maantala ang mga pagdinig sa mga kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasunod ng pagpapalit ng legal counsel nito. Aniya, may karapatan naman ang dating Pangulo na pumili at magpalit ng abogado, gayon din ang karapatan laban sa hindi makatarungang pagkakaantala ng paglilitis. Hindi po dapat sagabal, bagkus dapat mas mapabilis. Kasi kahit po ang mga akusado, mayroon po siyang right against undue delay. ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP na magiging professional ito sa pagtupad ng tungkulin kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ang anumang pagkilos ng pulisya ay sang-ayon sa umiiral na batas. Magugunitang muling iimbestigahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang umano'y extrajudicial killing sa Davao Region. Ang Philippine National Police po sa ilalim ng pamumuno ni Chief NP General Sater ay isang professional na organisasyon na ipatutupad lamang kung ano po ang nararapat, ipatutupad lamang po ang batas. Si PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakabantay na rin ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado upang bantayan at imonitor ang mga lalahok sa mga posibleng protesta kaugnay ng paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NCRPO Director Police Brigadier General Anthony Aberin, nakahanda silang umalalay sa Senate Sergeant at Arms kung sakali man kakailanganin ang kanilang tulong. Panawagan pa ng NCRPO sa publiko lalo na sa mga makikilahok sa anumang protesta na maging disiplinado at pairalin pa rin ang pagiging kalmado. Ating mga kababayan na lalahok po sa protesta, pairalin po natin ang disiplina sa inyong hanay nang sa ganun nakaiwas po tayo sa potensyal na maging problema. Ang inyong kapulisan ay andito para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Pero the moment po na may nilalabag po kayo ng batas ay amin pong gagawin ang aming sinumpang tukulin. Gawin namin ang aming trabaho. Nang naging pahayag ni NCRPO Director Police Brigadier General Anthony Aberin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senador Juan Miguel Zubiri nagbabala sa posibleng constitutional crisis kaugnay ng Senate Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Nagbabala si Senador Juan Miguel Zubiri na maaaring humantong sa isang constitutional crisis ang naging hakbang ng Senado na ilagay sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa at i-contempt ang mga NBI agents na nagtangkang mahabulin ito. Ayon kay Zubiri, posibleng magkaroon ng banggaan sa interpretasyon ng kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura kaugnay ng naturang usapin. Paliwanag ng Senador, mahalagang manaig ang mahinahong pag-uusap at pagsunod sa tamang proseso para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kasunod ito naging desisyon ng Senado na ilagay si De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang kinakaharap nito ang mga usaping may kaugnayan sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Samantala, ginit din ni Zubiri na dapat sundin ang mga umiiral na proseso at patakaran ng Senado lalo na sa pagtalakay ng mahalagang motion at amendment sa rules. Una nang bumoto ng abstain si Zubiri sa Senate presidency ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Zubiri na nais niyang manatiling independent sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at sa mga usapin sa Senado. Ayon sa Senador, kaya siya nag-abstain sa botohan ay dahil mahalaga sa kanya ang pagiging malaya sa pagdedesisyon. Bagamat inamin niyang tutol siya sa naging leadership change at sa pagdedeklara ng ilang posisyon na bakante, sinabi niyang nais niyang manatiling neutral sa ilang usapin kasama na si Senador G.V. Ejercito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi na ikinagulat pa ni dating Senate President Vicente Sotto III ang nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado, ngunit sinabi rin itong walang anumang impormasyon na nakarating sa kanya sa nasabing leadership change. Nanindigan si Sotto na kahit hindi na siya ang nakaupong Senate President ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pagsilbi sa sambayan ng Pilipino bilang bahagi ng Senado at lehislatura. Giit pa ni Sotto na wala siyang sama ng loob sa mga bumoto pabor sa pagpapalit ng liderato dahil may kanya-kanyang agenda rin naman ang mga senador. Hindi naman nilalis o inalis ni Sotto ang posibilidad na ang nangyaring palitan ng liderato ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. We serve at the pleasure of our peers. So there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. We leave it that way. Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda. You were So Pahayag ni dating Senate President Senador Vicente Sotto III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, sa ikalawang pagkakataon, tuluyan nang na-impeach sa Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte. Sa botong 257 na pabor, 26 na pagtutol at 9 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ng Committee Report No. 261 ng House Committee on Justice na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Sa pagdinig sa plenaryo, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na higit pa sa numero ang usapin ng impeachment at nakasalalay dito ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at pagtalima sa saligang batas. Ayon kay Luistro, hindi maaaring manahimik ang Kamara sa harap ng mabibigat na alegasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan, SALN, discrepancies at asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay na balita, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, formal nang inendorso ng plenaryo na i-transmit sa Senado. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Formal lang itinulak ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pagsisimula ng inaabangang impeachment trial. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 9 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang House Resolution number 989 kasama ang Committee Report number 261 na naglalaman ng findings, conclusion at recommendation ng impeachment case. Pinangunahan ni Iloilo Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang motion upang formal na i-endorso sa Senado ang articles of impeachment at lahat ng kaukulang dokumento alinsunod sa konstitusyon at House Rules on Impeachment Proceedings. Walang naging pagtutol sa plenaryo kaya agad itong inaprobahan ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang namuno sa sesyon. Iniutos din ng Kamara na mabigyan ng kopya ng committee report, articles of impeachment at mga annexes si Vice President Sara Duterte at mga complainants at ang mga abogado ng magkabilang panig sa oras na maisumite ang mga dokumento sa Senado. Ang pag-endorso ng Kamara ang itinuturing na pinal na hakbang na mababang kapulungan bago tuluyang umarangkada sa Senado ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor na anumang tangka ng destabilisasyon mula sa hanay ng militar kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kalihim, nananatiling profesional at nakatuon sa tungkulin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng umiiral na isyung politikal. Pagdating naman sa mga retiradong miyembro ng AFP, paglilinaw ni Teodoro na wala na silang jurisdiksyon sa mga ito at malaya naman ang mga ito na ihayag ang kanilang saloobin. Sa ngayon, involving active duty members, wala kami namomonitor at yun lang naman ang tinututukan. Ay, wala na kaming jurisdiction sa kanila at wala naman silang influensya sa ating kasundaluhan. I mean, libre sila bilang normal citizens maghayag. But once you're retired from the service, that's it. Yan ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mananatiling apolitical ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng ingay sa politika. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, patuloy na tutuparin ng kagawaran ang mandato nito para tulungan ang mga Pilipino, lalo na ang mga pinaka-nangangailangan. Asahan aniya ang walang patid na pagsusulong ng mga programa na magpapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino, partikular ang nasa vulnerable at marginalized sectors. DSWD remains to be apolitical. Ang focus natin ay ang mga mahihirap, ang mga vulnerable and marginalized sectors of our society. Doon po tayo nakatutok at ang commitment po ng ating ahensya ay patuloy silang gabayan, patuloy silang tulungan. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mahigit 4,000 Grab at Move It riders o drivers nakatanggap ng cash aid sa unang araw ng special payout. Yan ay ayon sa DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Umabot sa 4,678 Grab at Move It drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash relief assistance sa naging unang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa tala ng ahensya, nasa higit 2,000 ang mga benepisyaryong service delivery riders, 1,000 naman ang Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, habang nasa 800 mahigit ang mga motorcycle taxi drivers. Ayon sa DSWD, naging mabilis at maayos na ang payout process kaya halos wala ng pila at agad din nakakuha ang mga driver ng kanilang cash aid. Personal din nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga payout site para tiyakin ang maayos na distribusyon ng ayuda. Magpapatuloy naman ngayong araw ang special payout para sa iba pang nakaschedule na Grab at Move It drivers sa Metro Manila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera N. Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, second week schedule sa Mayo para sa BARM elections, inilabas ng COMELEC. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang calendar reminders para sa ikalawang linggo ng Mayo, kaugnay ng nakatakdang BARM parliamentary election sa September 14, 2026. Simula Mayo at 13, ilalathala sa website ng COMELEC ang tentative list ng mga nominado na may Certificate of Acceptance of Nomination with Affidavit of Non-Affinity o yung CAN-ANA. Listahan ng mga nominado para sa Sectoral Candidacy o yung CAN-SC, Consolidated List of Nominees at listahan ng mga kandidato para sa Parliamentary District Representative. Samantala, tinakda naman sa Mayo 15 ang deadline ng paghahain ng petition for accreditation para matukoy ang Dominant Majority Regional Parliamentary Political Party, Dominant Minority Regional Parliamentary Political Party at 10 Major Regional Parliamentary Political Party para sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Science and Technology o DOST tampok ang bagong healthcare innovations para sa mga Pilipino. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jolimar Acuyong. May 3 makabagong proyekto sa larangan ng healthcare ang tampok ngayon ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Biomedical Engineering for Health o Biomed Program ng DOST PCHRD. Kabilang dito ang pagbuo ng local 3D human skin equivalent na maaaring gamitin bilang alternatibo sa animal testing para sa skin products. Layunin nitong mapabilis at mapababa ang gasto sa biocompatibility testing sa bansa. Ipinakilala rin ang isang phantom model na magsisilbing training tool para sa mas ligtas at mas epesyenteng gynecologic at obstetrics ultrasound procedures ng mga clinician. Samantala, dinedevelop naman ang isang assistive device para sa mga sanggol na ipinapanganak na may gastroschisis, isang seryosong kondisyon kung saan may butas sa abdominal wall ng sanggol. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldum Jr., mahigit 795 million pesos na ang inilaan ng ahensya mula taong 2020 para sa pagbuo ng mga inobasyon sa biomedical devices upang mapalakas ang healthcare system ng bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. GSIS may bagong loan package para sa mga miyembro hinggil sa pagtitipid ng kuryente at langis. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Inyam amo ti Government Service Insurance System ti baro nga loan package para kadagiti miyembro. Segon kini GSIS Branch Head Dennis Javier iti Ilocos Norte, dagiti ket GCell wenno ginhawa solar energy loan ken iti GBEL wenno ginhawa bike and e-mobility loan. Ilalawag ni Javier at ti GCell ket magundawayan no kalikagom ti miyembro iti agpakaputi solar panel iti pagtaingan daytoy. Nagpatingga iti 5,000 pesos ti mabalin a mabulod. Kunana mabalin na makabulod ti pundo dagiti miyembro nga addan ti 3 tawon iti serbisyo ken at least adda ti maysa nga bulan na premium payment iti GSIS iti unek itinaudi nga inna mabulan kabayatan na. Kunapay ni Javier at ti GBEL ket para kadagiti miyembro akalikagom na ti gumatang ti electric vehicle kasi ti scooter wenno motorsiklo ket agpatingga iti 3,000 pesos ti mabalin a mabulod ti miyembro. Wagas daytoy ti GSIS sa matulungan dagiti miyembro iti mapaspasaran nga energy emergency tapno makainot iti paragusar ti kuryente wenno langis bayat maitantandudo ti paragaramat ti renewable energy. Aday ti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. at tumulong dagiti umili iti panagin-inot ti kuryente wenno langis ita a panahon. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito, pansamantala po muna nating ihinto ang bugso ng ating mga balita mula sa probinsya dahil narito na po ang ating isa sa mga resource person sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Dahil alam niyo naman po, tulad ng ating mga ibinalita kanina, maraming naging kaganapan parehas mula sa Kamara at sa Senado. At upang suriin lahat ng ito ay makakasama po natin ang isang law professor at political commentator, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Dean, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. This is Steph Vicente po of Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon sa iyo, Steph, at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, siguro inyong reaksyon. Alam naman natin, no, marami kumbaga, sabi nga ng mga netizen, nalunesan tayo dahil doon sa mga, kumbaga, mga pasabog, no, na maituturing, lalong-lalo na sa Senado. Ano ang inyong reaction regarding po that? Well, unahin natin, Steph, yung nangyari sa mababang kapulungan, no? Yung sa mga mababang kapulungan, 257 votes ang nagboto para impeachment na at i-transmit na sa Senado. Alam mo, 70% of the Filipino people
in a recent survey, sinasabi nila na gusto nilang makita ang Senate trial sa Senado sapagkat nga ang nangyari dyan sa mababang kapulungan inintentional na hindi magharap si VP Sara kaya yon nagkaroon ng probable cause. At yung 70% na yon nare-reflect dun sa 257 votes. Parang ang nakita natin sa mababang kapulungan ay isang national consensus, no, ng mga distrito, ng mga provinces, ng mga cities, kaya talagang it is reflective, no. At ang isa pang reflection ko dyan sa nangyari sa mababang kapulungan na yan, while dati-dati nakikita natin si VP Sara na para bagang invincible ang kanyang pagtatakbo bilang presidente, nakita natin ngayon na yung kanyang political capital ay unti-unting nayayanig na, no, sapagkat nga yung mga nagtalumpati kahapon, may narinig tayo na kinampanya daw si VP Sara at bumotos para sa kanya, pero sa nakita niyang mountain of evidence talagang bumoto siya para ipasa sa Senado. So yan ang nangyari, isang national consensus diyan sa mababang kapulungan. At diyan naman sa Senado nakita natin yung sinatawag na kudeta, nagbago ang liderato. 13 senators voted for Senator Alan Peter Cayetano. At yung 13 na iyan, no, kung yung 13 na iyan ang makikita natin na parang tinuturing at sa tingin ng mga tao, perception ng mga tao, iyan yung mga kasama ni at kaalyado ni VP Sara Duterte. Pati na rin si Senator Alan Cayetano, hindi natin mapapagkaila na siya ang running mate ni President Duterte nang tumakbo ng presidente. Kaya hindi maiiwasan ang persepsyon ng mga tao na may kaugnayan iyon sa nangyari sa mababang kapulungan. Kung sumabog yung mababang kapulungan, explosive yung kilang news, dapat tablahin ng isa pang explosive news diyan sa Senado, no? Kaya bagamat sinasabi nila na hindi kaugnay ito sa impeachment, hindi may iwasan ng taong bayan isipin kaugnay ito sapagkat contextually it is parang so much of a coincidence ang nangyari, hindi parang hindi hindi accidental lang, no. Yan. And given na ito nga 13 na ito, no, ay bumoto for Senator Alan Peter Cayetano to be the new, no, Senate President, ano pong pinapakita nitong vote na to, no, sa loob ng Senado tungkol sa umiiral na political alliances and power dynamics, given na yun nga po, no, ang umiiral na kumbaga sinasabing dahilan ay itong impeachment against Vice President Sara Duterte. Ngayon, na makikita natin talaga pagdating sa Senado, the advantage shifts in favor of VP Sara Duterte. Sa pagdating 30 na yan, pati na rin nga si Senate President Cayetano, talagang ang perception ng mga tao, kaalyado iyan. Kaya kung ang pinag-uusapan natin ang Senado, alam naman natin, sa conviction, kailangan ng 16. Less than 16, 15, acquitted yan. Diba? Kung 9, minimum, acquitted yon. So, therefore, yung shift ng strength, talagang nakikita natin gumalaw talaga in favor ngayon ni VP Sara Duterte. Ngayon, kung sinasabi ni Senator Peter Cayetano na siya ay tutupad sa kanyang tungkulin na maging neutral at impartial, talagang pasanin na yan. Dapat visual ang efforts niya para pakita na siya ay sa tabla. Neutral ako at gagawin niya lahat para maging fair and square pagdating ng kaso sa kanila. The burden now is on Senator Alan Peter Cayetano to really have visual manifestation of that neutrality. Sabi niya nga, the truth will set you free. Pero ang punto ko rin naman, sincerity is subject to proof. No? Madali magsalita, pero tingnan natin ang mangyayari. And speaking of the truth po, Dean Santamaria, bukod dun sa
sinasabi nga na coincidence, no, na merong kumbaga ay majority ng nasa Kamara ay talagang pabor sa impeachment. Ano pa po kaya, no, yung mga posibleng dahilan kung bakit pinili, no, ng ngayon ay majority na na suportahan ang leadership transition? Kasi nagkaroon ng statement, no, si dating Senate President Tito Soto na may kumbaga may kanya-kanyang agenda, no, ang ibang mga senador. Ano magbabago ang agenda niyan? Mga priorities magbabago, at ang mga agenda magbabago, at ang mga pananaw magbabago. Talagang ang change of leadership, kasama na dyan, kaakibat na dyan, ang pagbabago ng mga priorities nila. So ang pinakamatinding priority ngayon ay itong natatantong impeachment, no? Sapagkat ito'y with lahat nakatuon, lahat nakatingin dyan. So ngayon, well, titignan natin kung papaanong ina-navigate ni Senator Peter Cayetano. To alam mo kasi, Step, ganito yan, ha. Sabi ng resolution number 39, kung iyan ang susundan nila, yung mga alituntunan ng corona impeachment, oras na nag-umpisa ang trial impeachment sa Senado, tuloy-tuloy na yan. Maliban na lang sa Sabado, Linggo at holiday of obligation. At pagkatapos, kung may mga objection at admission na yan, sino makakapag-decide niyan? Si Senate President. So doon na makikita mo yung control pumapaling na kung kanino man siya kaalyado, no? Kung may kaalyado man siya. Ngayon, ma-overpower siya kung sasabihin niya, objection overruled, may tataas ng kamay. Pwede po ba nating ilipat yan sa botohan ng mga hurado? Majority decision. Sinong majority doon? Diba? Sila rin. Kaya talagang makikita natin yung power balance nag-shift. Ngayon, kaya nga napaka-importante na yung mga public prosecutor na nanggagaling sa mababang kamara, ilalatag nila ng mahusay ang ebidensya. Kasi para sa akin, Step, dalawa ang korte dito. Isang Senate Political Impeachment Court, napaka-political niyan, at the Court of Public Opinion. Tayong mga ordinaryong mamamayan, titignan natin kung ano nangyayari at hindi tayo dapat titigil, magpuna, magbatikos, magtawag ng pansin. Kung nakikita tayong mali in a very proper way. Kasi yan lang ang pressure na magagawa mo sa mga huradong yan. Siguro ito pa po, no, Dean, kasi merong mga fears, no, na baka, sabi nga nila, baka ma-history repeats itself tayo, yung lalong-lalo na dun sa salitang forthwith. Ito po, no, siguro dapat ma-iterate ito, lalong-lalo na para sa ating mga tagapakinig. Ano ang kahalagahan po, no, talaga ng papel ng Senado bilang isang impeachment court at paano makakaapekto ang bagong pamunuan sa credibility po, no, ng prosesong ito? Ang impeachment iyan ay isang continuation niya ng tinatawag nating electoral continuum. Nag-elect tayo ng mga mamumuno sa atin noon at matatapos yan pagkatapos ng termo na nila. Kaya lang ang ating konstitusyon ay nag-iingat sapagkat nga dito sa gitnang ito, sa kanilang term, baka merong gawin silang hindi maganda na nakakaapekto sa bayan. Kaya ang impeachment ay isang safety valve. Na yan, meron kaming impeachment, isang pamamaraan para tanggalin ulit ang consent namin sa iyo. Kaya diyan nagiging political. Ngayon, kaya binigay yan sa mababang kamara, tapos na ang kanilang papel, nasa Senado na ngayon. Ang Senado ngayon, malaki ang pasanin nila sapagkat nga kung lumalabas ang ebidensya na matindi at aakwit pa nila or aakwit nila or the other way around naman, dapat ma-acquit, kinonvict nila, talagang hindi yan maganda sa tingin ng mga tao. Ang experience natin sa hindi paglalantad ng ebidensya, yung 1110 na nangyari kay Estrada noon, no? So ano nangyari? Yung impact napaka-kolosal. Ang mga tao nagsilabasan na legitimately ayon sa Constitution to petition redress of grievance sa gobyerno. Kaya malaki ang pasanin ng liderato ngayon ng Senate kasi nakatuon ngayon ang mata ng tao sa kanila. Yan. Before natin pag-usapan yung kay
Senator Bato. Bato. Gaano naman po kalaki no yung implication ng pagdeklara ng vacant sa lahat ng leadership positions sa institutional stability ng Senado kasi syempre yung mga noon, yung mga minority ngayon ay for sure no more or less hindi natin sure kung sa kanila pa rin yung chairmanship ng mga committee na hawak nila. Gano'n na nga. Kakaakibat nga yan ng bagong liderato, magkakaroon ng reorganization ng committee. Pati ang Senate Secretary at Sergeant of Arms, ano yan, political appointee yan ng Senate President, no? Pati yung mga at ang Senate President, yung relationship niya, siya yung siya yung parang pinaka-head para makipag-liaison sa Executive Department kay Mr. Presidente, at yan, talaga magbabago yan. At titignan natin kung maapektuhan yung mga sinusulong na batas, magbabago ba ang priority? Halimbawa lang, usaping, let's say, diborsyo. Diba? Halimbawa, sige, natin yan, ilagay natin yan sa pinaka 100 bill na pag-uusapan natin. So depende talaga yung priority na kay majority floor leader tsaka kay Senate President, sila mag-uusap kung ano ang uunahin nila. So talagang dapat lang may cohesion talaga. Hindi naman porket sinulong ng dating majority hindi na nila tatanggapin. Pero surely magkakaroon ng adjustments diyan. At eto na nga po no amid the leadership change talagang bumulaga no talagang nabulaga ang sambayan ng Pilipino sa muling kumbaga pagbabalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado after almost half a year. So, sa inyo po nga pananaw, ano po ang mensaheng ipinapadala no, nitong masasabing return ni Senador Bato sa gitna ng mga kontrobersiya na kinakaharap niya? Opinion ko dyan, ang pagbabalik ni Bato, isa lang ang pakay niyan para bumoto siya for change of leadership. Diba para magbago ang anyo ng Senate. Kaya lang ang problema, kahit na magbago ang anyo ng Senate at ang liderato ng Senate, ang agenda ng Senate, hindi pa rin magbabago ang charges sa kanya sa ICC. Kaya nga ngayon kagabi nagkaroon ng tensyon ang Legislative Department, ang Senate, pati ang Executive Department na ang NBI sapagkat nga hinuhuli na nila si Senator Bato. Ngayon kung ang tanong, legal ba yung paghuhuli kay Senator Bato? Sa aking pananaw, legal na legal yan. Walang problema dyan sapagkat nga alam mo kung titingnan natin ang isa-isahin natin Steph, tingnan natin ang ating konstitusyon. Sinabi ng konstitusyon natin na the generally accepted principles of international law shall form part of our law of the land. Kasama na rin sa mga batas natin yan. At ang isang generally accepted principle of international law is the universal crime against humanity. Sa totoo lang sa international law, ang crime against humanity ay pwedeng litisin kahit sa anumang bansa. Kasi nga it is a universal crime na tinatawag. Ngayon, Steph, ang tulay natin doon sa international law na iyon, yung tinatawag nating Republic Act 9851. Ano ba nakalagay dito sa Republic Act 9851? Ang sinasabi, kung ang isang international tribunal ay nag-iimbestiga na o nag-uusig na sa isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas ay pwedeng pahintulutan na patuloy na lang nila ang investigasyon at kung kinakailangan, ihatid pa sa kanila yung taong sinasabing akusado. Nasa batas natin yan. At ang gumawa ng batas na yan, ang termino, ang presidente noon, si President GMA yan, sila Juan Ponce Enrile yan, matagal na yan, 2009 pa yan. So yun ang tulay natin sa international law. So sa atin namang konstitusyon, ang sinasabi, hindi pwedeng maglabas ng warrant of arrest maliban na lang
Maliban na lang kung ito'y inisyu ng isang huwes. At ang nakalagay sa Bill of Rights natin, hindi naman dinidistinguish foreign judge ba to o local judge. Hindi naman dinidistinguish eh. If the law does not distinguish, we should not distinguish. At kung ididikit natin to sa Republic Act 9851 na tinatanggap natin, halimbawa ang ICC jurisdiction, sila ng warrant of arrest, di tatanggapin rin natin yun. So yun ang sitwasyon ngayon. So therefore, para lang sa akin, kung usapin ay legality ng warrant of arrest, wala akong kaduda-duda. Legal iyon. Ngayon, ano dapat ang nangyari kagabi? Ito naman ngayon, Steph, titignan natin ang departments of government. Sa ating bansa, may judiciary, may executive, at merong legislature. Alam naman natin ang legislature ay gumagawa ng batas at saka nag-i-impeach kung kailangan ng impeachment. Ang executive department na kasama dyan ng NBI ay nagpapatupad ng batas, nanguhuli at nang-aaresto ng mga sinasakdal. Diba? Sila ang premier department sa foreign affairs natin. So nakikita natin malinaw ang mga function ng bawat isa. Kaya sana ang nangyari kagabi, tinignan nila itong mga function nila at sasabihin sana ng Senado ay poder nila yan. Nasa konstitusyon yan. Nasa statute yan. Iyan ang kanilang trabaho. Ang trabaho natin, legislature. Bakit nga ba tayo nakikialam? Dapat ang default mode na tinatawag doon, kinausap na lang si Senator Bato, ito po ang batas natin, sila po ang merong pagpapatupad ng batas, tayo lang po ay gumagawa ng batas. Kaya hayaan na natin gawin nila ang trabaho nila. Diba parang ganun eh, pero hindi, nagkaroon ng negosasyon na ika nga na nangyari. No, ibig sabihin ko, sayang ang pagkakataon sapagkat malinaw naman ang division of function ng mga gobyerno. Diba? Ayun. And given lahat ng developments na ito kagabi na talagang sinurpresa ang sambayan ng Pilipino, paano po kaya maapektuhan muli? Kasi mukhang apektado na talaga po ang relasyon ng Senado at ng House of Representatives sa gitna ng lahat ng ito. Sabi nila yan, talagang responsibilidad nila yan. Talagang dapat sila ay magkaroon ng mahusay na pag-uugnayan. Unang-una, mag-meeting sila. Yung dalawang liderato, mag-meeting at pag-usapan nila kung ano ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Okay rin naman ang hindi magkaintindihan. Talagang it's part of our democracy to have attention. Yung synthesis, antithesis, tapos magko-compromise kayo, gagawa kayo ng batas. Talaga namang merong ganon. May debate sa isang demokrasya. Pero huwag natin pababain ang level ng debate sa personal, 'di ba, sa personal. At minsan nabubulag ang ilang mga legislators natin diyan, imbis na maging tapat sa konstitusyon, nagiging tapat sa isang tao. Yan, halimbawa, ganyan na lang, para dapat matuto silang alamin kung ano ang mga prioridad nila. Nahandyan sila, nilukluk sila at sumumpa sila sa ating konstitusyon na gagawin nila ang totoo, magiging tapat sila sa bayan. Dito, na nila. Seriously, sincerely, di ba, Step? Yeah. Ito na lamang po siguro, Dean, bago ko po kayo pakawalan. Given na itong mabilisang leadership change sa Senado amid kumbaga yung votes for the impeachment against VP Sara Duterte, ano po kaya ang maaring maging epekto ng mga pagbabagong ito sa tiwala ng publiko sa Senado bilang isang institusyon? Depende to kung ang Senado ay boboto ayon sa ebidensyang nilatag o ayon sa kanilang mga pansariling loyalty. This will be a battle between true accountability versus loyalty. At kung manaig ang loyalty over evidence,
talaga may problema tayo dyan. Diba? Nababawasan ang integridad ng ating institusyon. Huwag sanang mangyari dyan. No? Mangyari yan sa Senado. Senado pa naman yan. Kasi dun sa Kamara, kita mo 257 votes. Yung dating kay Sara Duterte, medyo lumipat. No? Nakikita natin, baka nga yun na ang umpisa ng it's the start of the end of political patronage. Dapat the power of patronage versus the power of evidence or merit, dapat nag-uumpisa na tayo. So, yan na nakasalalay ngayon. Ebidensya, realidad, katarungan, titingnan natin ang akto ng mga huwes, whether they will continue to make the institution collapse or to really enhance the majesty of our institutions. Yan. And with that po, maraming salamat po Dean Santa Maria for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo. Thank you. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang isang law professor at political commentator, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, hopefully ay makasama naman natin yung isa pa nating resource person patungkol pa rin sa latest developments sa ating Kongreso. Magbabalik ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito ay kasama naman po natin para sa, kumbaga, ilang bahagi na ba tayo ng ilang programa. Kumbaga, ito ang pangalawa nating panayam para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Kasama na po natin ang representative ng Bicol Saro Party List at chair din po ng House Committee on Public Accounts. Walang iba kundi si Representative Terry Ridon. Representative Ridon, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat din po sa pagsama niyo po sa amin. No? Unang-una po sa lahat ay syempre, given the developments po kahapon both sa Kamara at sa Senado. Pero unahin po muna natin yung sa Kamara kasi 257 votes in favor of the impeachment of Vice President Sara Duterte. So, paano po ipinapakita nitong napakalaking bilang ng boto na ito ang malawak na consensus po sa Kamara? Mabigat po talaga yung boto na yun, no? 357 dahil pagpapakita po talaga ito ng pagkakumbinsi ng malaking bilang ng mga miyembro ng Kamara. Doon po sa pag-impeach na ating pong pangalawang Pangulo on the basis of unexplained wealth, yung pong 6.7 billion ng total transactions, sila po nga mag-asawa na parang malayo sa kanila pong salin na 88.5 million. Doon po sa confidential funds misuse, yung pinapasoli po ng 448 million ng COA mula po sa confidential funds. No? At panghuli yung pong banta sa atin pong Pangulo. So lahat po yan, tingin ko nagsama-sama para makumbinsi po yung mga miyembro po ng Kamara na impeach po sa ikalawang pagkakataon ang atin pong pangalawang Pangulo. Kumbaga po, masasabi po na expected na po no, yung ganitong kalaking suporta para sa impeachment. Tama po ba yun, Representative Ridon? Tama po ito. Malawak ko talaga yung suporta. No? So ito po ay lagpas po doon sa 3/4 ng majority po ng Kamara po. And tingin ko sa bahagi naman po ng mga kababayan ho natin,
meron hong mga survey, no? Sinasabi talagang gusto ko nila mag-proceed to trial. Ito pong impeachment proceedings po natin. Sa inyo po nga pananaw, ano po ang, kumbaga, mensahe ng Kamara sa publiko sa naging hakbang na ito? Well, malinaw po yung mensahe ng Kamara, no? Ang talaga naman po interest po ng Kamara dito ay pagpapanagot sa mga nagkakasala po sa bayan, in particular yung mga pinakamatatas pong opisyal sa atin pong bansa, no? Malinaw po yung ebidensya na ilatag po roon. Unexplained wealth, talagang mahirap po ipaliwanag sa taong bayan, no? Bakit po ganun po kalaki yung pong scale nung pong pumasok at labas sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Isa 448 million po na pinapasole. Talagang malinaw po doon na kung ano-ano lang po yung pinagamitan. Ano po confidential funds. Ginamit po para sa mga non-confidential expenses, no? At yung pong pagbabanta sa Pangulo, yung pong video mismo, kahit ulit-ulitin ho natin, talaga nagbanta ho siya sa Pangulo po ng Pilipinas. After this po, no, paano nyo po ilalarawan ang kasalukuyang political climate, no? Ngayong ayan nga po 257 votes, mas lalo po ba itong iinit o magdudulot ng linaw sa mga issue, no? Given na meron na habang nagbobotohan ay merong development naman na nangyayari sa Senado. Well, kung ano man ho yung pagbabago sa Senado, handa naman po yung magiging House Prosecution Team, no? Na maglatag po na ebidensya. Hindi naman ho nagbago ang liderato. Bagamat nagbago po ang liderato, hindi naman ho nagbago ang komposisyon ng Senado. Sila pa rin naman ho ang mga talaga pong nagpapatakbo ng Senado. So, handa ho kami na ilatag po ebidensya batay po doon sa mga nakita na po natin sa House impeachment proceedings. Given and speaking of that, ngayon pa lamang po ba ay kumbaga ay masigasig na po ba nga nagpe-prepare ang Kamara for the expected impeachment trial sa Senate? Naghahanda na ho kami. So, sa linggo pong ito, pinaghahandaan lang ho namin yung pinal na listahan po ng prosecutors, no? At pinaghahandaan ho namin din yung physical transmittal to the Senate nito pong impeachment documents, no? Pati particular ito pong articles of impeachment. Pero ready and willing po ang House Prosecution panel as soon as it gets convened na magsimula na po yung trial sa Senado. Sa gitna po ng mga alegasyon, no, just for the clarification for our listeners, ano sa tingin nyo, no, sa depensa o sa panig ng Vice President, nabigyan ba siya ng sapat na pagkakataon para maipahayag ang kanyang panig? For clarification po. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ng stage, lahat po ng aspects po ng proceeding po sa House, meron pong kopya, meron pong pagkakaroon po ng talagang oportunidad para sumagot at magbigay po ng kanila po sariling mga ebidensya at depensa ang pangalawang Pangulo. So hindi po nila yan ginawa, biniig po nila karapatan nila yan. So sa Senado na lang po, maghaharap-harap ang Kamara, ang pangalawang Pangulo at syempre ang Senado bilang Senate Impeachment Court. Ito naman po, no, for reaction po ulit, no. Ano naman po ang inyong reaksyon na sinasabi nga po nila, no, sa kumbaga sa naging timing po, no, kahapon na yung impeachment, no, sa Kamara ay sumabay sa pagbabago ng liderato sa Senado sa pamumuno nga po ni ngayon ay Senate President Alan Peter Cayetano. From your perspective, may nakikita po ba kayong connection? Kumbaga may connect the dots po ba dito? Wala naman po kaming masyadong pagtingin dyan. May sarili naman pong poder at may sarili pong independence, no, ang Senado. So we will leave it to them to make that determination on who the new Senate leadership should be. But as far as the House Prosecution panel, as soon as it's convened, we will be able to work naman po with whichever Senate leadership it could have been, no? Whether under Senate President Soto or now under Senate President Cayetano.
Siguro ito na lamang po, Representative Ridon, for reiteration, no? Sa tingin niyo po ay paano po ba makatutulong, no, itong impeachment trial upang mapanagot ang mga opisyal at mapalakas naman po, no, ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan? Well, seryoso ho talaga yung layunin, no, ng Kamara para panagutin po yung matataas na opisyal ng pamahalaan dahil ito naman po yung mekanismo na nilatag sa konstitusyon, no? So, ito pong proseso from the House to the Senate, ito po yung proseso na kailangan pong pagdaanan na impeachable officials katulad ni Vice President Sara Duterte. So, kung ano man ho yung magiging kahinatnan nun, ano man ho yung pagkakalatag na ebidensya ng prosecution at depensa, so magtitiwala ho tayo doon sa wisdom at pagpapasya ng ating pong senator judges pagka umabot na po ron. Hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras. Maraming salamat po, Representative Ridon, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon. At ating nakasama si Bicol Saro Party List, a representative at chair din po ng House Committee on Public Accounts. Walang iba kundi si Representative Terry Ridon. Babalik na tayo sa ating balitaan mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Mula sa Lawag ay pupuntahan naman natin ang Agoo. 200 at siyam na magsasaka at mangingisda sa La Union nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaang panlalawigan. Narito si Albert Kawile para sa balita. Nangipay ti gobyerno provinsyal ti La Union ti tulong pinansyal kadagiti 200 ket siyam a mannalon ken mangalap. Manipo diti na dumaduma nga ili ti probinsya bayat iti payout activity anaangay idi kalman sa J. Francisco I. Ortega Convention Center ti siyudad ti San Fernando, La Union. Karaman kadagiti beneficiaryo ket dagiti residente manipod ti ili ti Bangar, Bawang, Kaba, Luna ken Sudipen ana apektaran kadagiti napalabas sa kalamidad partikular ti bagyo aniuan idi Nobyembre 2025 ana kaigapuan ti nakaro panakadadal iti sektor ti agrikultura ken panagkalap. Indaulwan ni Gobernador Mario Eduardo Ortega ti panakaiwaras ti nasawa tulong kaspasat ti agdultuloy suporta ti gobyerno provinsyal kadagiti sektor a nakaro an apektaran kadagiti kalamidad. Iti mensahe na impanamnama ti gobernador nga agdultuloy ti panakaipay ti tulong ken suporta tapno matulungan dagiti mannalon ken mangalap makasubli ken mapapigsa ti panagbiagda. Ti nadakamat a programa ket babayan ti Provincial Ordinance number 425-2023 uno ti Agricultural Emergency Trust Fund panggap na maited adagos ti tulong kadagiti apektado a mannalon ken mangalap ditoy probinsya. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang Kabisayaan GSIS nag-turnover ng 400,000 pesos na ICT equipment sa Homonhon National High School sa isang bayan sa Eastern Samar. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Formal nga iging turnover han Government Service Insurance System o GSIS ang magkaiba-ibang ICT equipment nga nagkakantidad hin 400,000 pesos ngadto Homonhon National High School Hagiwan Eastern Samar pinaagyan Adapta School Program han Department of Education. Laki pa ginhatag nga kagamitan ang tulong nga laptop, duha nga Epson printers, duha nga 55-inch smart TV, ngan 13 nga mobile tablets para magamit han mga estudyante ha digital learning nga iba pang academic activities. Ginbuhat ang turnover ceremony kaupod ang mga opisyal han DepEd Eastern Samar Division. Tinambong ha aktibidad hira GSIS Vice President Maria Rosana Sanchez, ngan Edgar Tinasas
handeped ngan iba pa nga mga personales. Sumalakan tinasas daka na ibubulig han mga stakeholders ug ang GSIS hapaghatag suporta ang mga hard-to-reach schools nga nangangaro hindugang nga ayuda. Iginhayag naman ni Sanchez nga padayon ng GSIS sa pagbulig base masiguro nga may patas nga akses sa teknolohiyan mga estudyante bisan ha mga hirayo nga lugar. Ang donasyon bahinan Corporate Social Responsibility Program han GSIS ngan kabahin han padayon nga suportahan ahensya ha sektorhan edukasyon pinaagihan Adapt a School program. Tikang Didia Syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod Agri-Aqua Fair binuksan sa bayan ng San Francisco, Southern Leyte. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Gemma Destriza Narit. Malampusong giablihan ang Agri-Aqua Fair uban sa aktibong partisipasyon sa 22 ka mga barangay sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte. Dako ang pagpasalamat nila sa tanan nga mga bisita silang tibuok nga pagsuporta og papakig-uban sa mahinungdanong kalihukan. Kini gipangunahan ni Mayor Jason Ortizo sa tanan nga mga official sa San Francisco. Dako ang ilang pagpasalamat silang Legislative Council og sa mga punong barangay tungod silang walay kakapoy nga pagpaningkamot og dedikasyon aron mahimong malampuson ang naasoy kalihukan. Ang ilang pagtinabangay usa ka dakong panalangin sa community. Padadyon usab silang nagsuporta sa ilang mga mag-uuma pinaagi sa pagpamalit ug pagpalambo silang mga produkto, pinaagi sa ilang panaghiusa ug mas mapaligon nila ang lokal nga kapanginabuhian ug ingon man kauswagan sa ilang lungsod. Balita gikan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dadako naman tayo sa Mindanao, CDRRMD, pinangunahan ang 4 na araw na Quake Contingency Mitigation Plan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro City Hall pinaagi sa CDRRMD nanguna sa 4 ka adlaw nga contingency planning workshop on earthquake. Ang mga stakeholder gikan sa mga nagunang buhatan sa City Hall, nasudnong ahensya, pinili nga barangay ug uban pang sektoral nga representante muhimo og mapa sa usa ka komprehensibo scenario-based contingency plan aron makatabang sa pagpamino sa pagkaguba ug kapildihan tungod sa linog ngadto sa publiko sa ilang mga kabtangan ug sa kinaiyahan. Pinaagin ining multi-stakeholder ug interagency approach. Ang CDRRMD miingon nga ang contingency plan sa dakbayan mas mopalig-on og moharmonya sa pagpangandam, pagtubag ug recovery strategy sa syudad. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga Weekend Food Hub. Inaasahang bubuksan sa lungsod ng Zamboanga. Mga local cuisine itatampok sa aktibidad. Narito si Shirley Espino para sa balita. La Esperanza que hay abrir na mismo Centro del Pueblo el Weekend Food Hub, una iniciativa del gobierno local bajo na sabores de Zamboanga. El programa bajo na un orden ejecutivo de alcalde Kimor Olaso na suporta el esfuerzo para hacer más fuerza el food tourism y sostener el economía na centro del pueblo. El Food Hub ay pone cerca na City Hall que come porción del NS Valderosa y María Clara Este Ciudad. Además, el gobierno local mira también la posibilidad que extiende el programa a otras partes de la ciudad como el Plaza Pershing.
Desde ng RP Zamboanga, iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Welcome development sa Department of Agriculture o DA ang major rice deal na naselyuhan ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng pag-import ng bansa ng 1.5 milyong metriko tonelada ng bigas. Sinabi ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na hindi naman biglaan ang pag-i-import ng bigas dahil depende pa rin naman ito sa magiging kakulangan sa lokal na produksyon. Nais pa rin naman kasing isaalang-alang ng pamahalaan ang kapakanan at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng bigas. Dagdag pa ni De Mesa na malaking tulong sa bansa ang nasabing rice deal dahil sa 3 major shocks na posibleng kaharapin ng agri-sector sa susunod na taniman. Yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka lalo na sa pagtatanim sa land preparation, sa crop establishment. Opo. At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan. Dati 1,500 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang opisyal na deklarasyon na nadyan na yung El Nino alert pa lamang, ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo. Mga 15 probinsya yan. Yan ang tinig ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, interesado ang mga Japanese company mula sa iba't ibang sektor na palawakin ang kanilang operasyon sa bansa. Iyan ay ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Inihayag ng PEZA ang balita kasunod ng pagdalo sa isang business mission sa Japan noong April 27 hanggang May 1. Nakipagpulong ang mga opisyal ng PEZA sa pangunguna ni Director General Tereso Panga kina Hideyuki Sakashita, Direktor ng Magnetic Materials Division ng electronics firm na Shin-Etsu Chemical Company at Naomichi Yoshimura, General Manager ng naturang dibisyon. Ayon sa PEZA, nais ng kumpanya na tuklasin ang mga oportunidad na may kaugnayan sa electric vehicles at binanggit na ang pulong ay inayos ng Aboitiz Economic Estates na kinatawan ni Kazuaki Shirozono. Ang Shin-Etsu nag-ooperate sa bansa na may mahigit 4,300 na manggagawa ay nakatuon sa manufacture, assembly, magnetizing at recycling ng rare earth at general application magnets na ginagamit sa hard disk drives, semiconductors, optical devices, electric power steering systems, electric at hybrid vehicles. Nakipagpulong din ng PEZA sa eSupport Link Limited na bumubuo ng artificial intelligence-enabled technologies para sa real-time crop monitoring, disease detection at productivity analysis sa banana plantations. Nais naman ng kumpanya na makipagnegosyo sa mga Japanese agro-industrial locators na rehistrado sa PEZA at sa mga plantasyon ng saging sa Davao City, gayon din sa mga operasyon ng AI processing. Ang pagpupulong ay isinagawa sa pakipagtulungan ng Institutional Investment Promotion Partner ng PEZA na Fair Consulting Group at ng kilalang law firm. Sa Japan, TMI Associates.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 12, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 97 centavos. Ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 7 centavos. Ang South Korean won ay 4 centavos. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 97 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 79 centavos. Ang British pound ay 82 pesos and 98 centavos, habang ang euro ay 71 pesos and 86 centavos. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 59 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 16 pesos and 25 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang sports balita. Nabuhayan ng pag-asa ang dating Jose Rizal University heavy bomber na si John Amores matapos mabalitang malapit na niyang mabawi ang kanyang professional basketball license mula sa Games and Amusement Board o GAB, isang hakbang na maaring magbukas ng pinto para sa kanyang pagbabalik sa PBA. Si Amores na huling naglaro para sa Northport Batang Pier o Titan Ultra ay sumailalim sa 2 taong mandatory community service at clinical evaluations matapos bawiin ng GAB ang kanyang lisensya dahil sa mga kontrobersiyang kinasangkutan niya sa loob at labas ng court. Kinumpirma naman ng GAB na posible nang maibalik ang lisensya ni Amores. Ayon kay GAB Chairman Attorney Francisco Rivera, kailangan lamang magpakita si Amores ng patunay na may standing offer mula sa isang PBA team bago ma-release ang lisensya. Nilinaw rin niyang cleared na si Amores for reinstatement matapos ang kanyang acquittal, ngunit may mga kondisyon. Kailangan niyang dumalo sa continuing education seminar, kailangan niyang magpakonsulta sa psychiatrist tuwing 6 na buwan para sa anger management at may mga safeguards na ipatutupad para sa kanyang pagbabalik. Patuloy na umaasa si Amores na makabalik sa liga at makapagsimula muli ng mas maayos na kabanata sa kanyang basketball career. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakahanda na si Kenneth Lover para sa pinakamalaking laban ng kanyang bata, ngunit kahangahangang karera kung saan makaharap niya ang Amerikanong si Michael Angeletti sa Aichi Sky Expo sa Tokonami, Japan sa Hunyo 6. Ang 12-round bout ay itinalaga ng International Boxing Federation o IBF bilang title eliminator, kaya't ang mananalo ay makakakuha ng pagkakataong hamunin ang Mexican star na si Jose Salas para sa world title. Parehong undefeated ang dalawang boksingero. Si Lover, pride ng General Trias Cavite, ay may kartadang 7-0 na may 12 knockouts, 17-0 na may 12 knockouts, habang si Angeletti mula New Orleans ay may 14 na panalo at walang talo na may 8 knockouts. Ito rin ang unang laban ni Angeletti laban sa isang Pilipino at unang beses siyang lalaban sa labas ng Estados Unidos. Hindi bago kay Lover ang Tokonami, dito niya pinabagsak si Ayati Sailike noong Disyembre 27,
para depensahan ang kanyang Oriental and Pacific Boxing Federation o OPBF Bantamweight title. Nag-ensayo si Liover sa Tagaytay, ngunit nagtungo siya at kanyang team sa Parañaque nitong Huwebes upang ipakita sa media ang kanyang paghahanda. Si Liover ay nasa pangangalaga ng boxing legend na si Jerry Peñalosa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling pararangalan ang pinakamauhusay na bituin ng Philippine Volleyball sa second Pilipinas Live Premier Volleyball League o PVL Press Corps Awards Night sa Mayo 30 sa Novotel Manila, Araneta City. Bibigyan pugay ng sports media ang mga manlalaro, coaches, teams at executives na nagniningning sa nakaraang pro volleyball season. Tampok ngayong taon ang bagong disenyo ng tropeyo ni Mark Ron Castañeda, suportado ng Immuniplus, kabilang ang Oscars-inspired trophy para sa major awardees at Golden Volleyball Motif para sa special awardees. Pangunahing highlight ng gabi ang season most valuable players ng PVL at Spikers Turf pati ang medical team selections. Kikilalanin din ang Team of the Year, Coach of the Year, Executive of the Year at ang Pilipinas Live Game of the Year para sa pinakamatinding laban ng season. Inaasahang dadalo ang pinakamalalaking pangalan sa Philippine Volleyball bilang pagdiriwang sa isa na namang matagumpay at lumalawak na pro volleyball season sa bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating segmentong Balitang Pampalakasan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio, sa ating, syempre sa ating team dito. Kasama natin sina Hero Lucero, Justin Osias, at ang ating producer, no? Matatawag natin na producer ngayon na si Jay Arevalo. Syempre maraming salamat din sa ating co-producer din na si Drizel Nanyong sa pag-secure ng ating resource persons para sa araw na ito. Syempre maraming salamat din sa ating mga reporters mula sa Kamaynilaan at mga probinsya at sa naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.